Upang mailarawan ang lokasyon at orientation ng imahe na mabubuo sa spherical mirror, kailangan nating matukoy ang image point. Ang image point ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagguhit ng tatlong uri ng rays gamit ang ray tracing. Pero, para sa mas accurate na resulta, ay gagamit tayo ng mirror equation. Kasama ang magnification at sign convention, maipapakita nito ang mga katangian ng image na mabubuo sa spherical mirror. Ang mirror equation ay maaari ring mula sa geometry na ginagamit natin para sa ray tracing. Maglagay tayo dito ng object. Tapos, mamili tayo ng dalawang rays para matukoy ang image point. Gamitin natin ang ray number 2 at ray number 4. Narito ang image point at dito mabubuo ang imahe. Ang taas ng bagay ay ang height of object na tatawagin nating h sub o. Ang taas naman ng imahe ay ang height of image na tatawagin nating h sub I. Ang layo ng bagay mula sa salamin ay ang distance of object o ang d sub o. Ang layo ng center of curvature mula sa salamin ay ang radius of curvature. Ang layo ng imahe mula sa salamin ay ang distance of image o ang d sub I. At ang layo ng focal point mula sa salamin ay ang focal length. Unahin natin na bigyang kahulugan ang magnification. Ang magnification, M, ng mirror ay ang height of the image divided by the height of the object. O kaya ay distance of the image divided by the distance of the object. Maglalagay tayo ng negative sign para makasunod sa sign convention. Ngayon naman ay tukuyin na natin ang mirror equation. Sa ating diagram, hahanap tayo ng mga similar triangles. Ang triangle na ito at ang triangle na ito ay similar triangle dahil may equal silang mga angles. Nakikita mo ba kung saan ang mga angles na ito at bakit sila naging equal? Gamit ang similar triangle theorem, ang h sub o over negative h sub I ay equal sa d sub o over d sub I. Ang h sub I ay negative dahil ito ay inverted. Ang triangle na ito at ang triangle na ito ay similar triangle din dahil may equal silang mga angles. Pansinin natin na ang side na ito ng mas maliit na triangle ay ang katumbas ng height of image. Ang pahalang na leg ng malaking triangle ay ibabawas natin ang focal length sa object distance. At ang pahalang na leg ng maliit na triangle ay ang focal length. Gamit din ang similar triangle theorem, ang h sub o over negative h sub I ay equal sa d sub o minus f all over f. Ang mga kanang bahagi ng dalawang equation ay parehong equal sa h sub o over negative h sub I. Kaya ang mga ito ay equal din. d sub o over d sub I equals d sub o minus f over f. Dividing both sides of the equation by d sub o, cancel out ang d sub o over d sub o. At maika-cancel out din ang d sub o over d sub o at f over f sa kabilang side ng equation. Tapos, i-transpose natin ang 1 over d sub o sa kabilang side ng equation.
ang equation ay magiging 1 over d sub I plus 1 over d sub O equals 1 over f. Ito ay ang mirror equation in terms of focal length. Halimbawa ay meron tayong concave mirror na ang focal length ay 10.0 cm. Tapos, maglalagay tayo ng object sa harap nito na may layong 25 cm mula sa salamin. Ano kaya ang lokasyon at orientation ng imahe na mabubuo? Magsimula tayo sa mirror equation. Para makuha ang distance of image, i-transpose natin ang 1 over d sub O sa kabilang side ng equation. By direct substitution, 1 over d sub I equals 1 over 10.0 cm minus 1 over 25 cm. Ang 1 over 10.0 cm ay 0.1 cm raised to negative 1. At ang 1 over 25 cm ay 0.04 cm raised to negative 1. Ang 0.1 cm raised to negative 1 minus 0.04 cm raised to negative 1 ay 0.06 cm raised to negative 1. Para makuha natin ang d sub I, ay kukuhanin natin ang reciprocal ng bawat sides ng equation. At ang 1 over 0.06 cm raised to negative 1 ay 16.7 cm. Kaya, ang layo ng imahe mula sa salamin ay 17 cm. At dahil ito ay positive, ayon sa sign convention, ang image ay mabubuo sa harap ng salamin o ito ay real image. Ano naman kaya ang laki ng imahe kung ang object ay may laki na 15.0 cm? Gamitin natin ang magnification para matukoy ang height ng image. Dahil ang available na given ay d sub O at d sub I, ang gagamitin nating equation para sa magnification ay ang m equals negative d sub I over d sub O. At by direct substitution, ang m ay equal sa negative 17 cm over 25 cm. At ang negative 17 cm over 25 cm ay negative 0.68. Ang magnification ay negative 0.68. Dahil ito ay negative, ayon sa sign convention, ang image ay inverted. Tapos, gamitin naman natin ang equation para sa magnification na m equals h sub I over h sub O para makuha ang height ng image. Multiplying both sides of the equation of h sub O, cancel out ang h sub O over h sub O. And by direct substitution, ang h sub I ay equal sa negative 0.68 times 15.0 cm. At ang negative 0.68 times 15.0 cm ay equal sa negative 10.2 cm. Kaya, ang laki ng imahe ay 10.2 cm. Ang imahe ay mas maliit sa laki ng object. Kaya ito ay nag-reduce. At dahil negative ang height of the image, ayon sa sign convention, ang image ay inverted. Subukan mo ngang ilarawan ang mga mabubuong image sa mga susunod na diagram. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!